Kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo'y timailhan nga ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gisuportahan usab sa mga lokal nga mga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church, Alcantara Comunal, Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal, Grace Christian Church, Los Amigos, Davao City. Aduna usab kami mga kaubanan nga makasimbahanan outside Davao Region. Mo ang main nga church sa makita sa Bohol, Tagbilaran, no? City. Ang pangalan sa simbahan, Grace Christian Church, Bohol Incorporated. Ang iyang address makita sa number 12. 12A Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Ubos sa pagdumala kana ni Pastor Babrio. O aduna sab kitay mga kauban sa Cagayan City. Ang pangalan sa simbahan dito, CDO Grace Doctrinal Church Incorporated. Ang iyang address makita sa Master Zone Avenue, Zone 8, Upper Kanituan, Cagayan de Oro City. Ubos sa pagdumala ni Pastor Henry Magto. No, kung aduna kamoy mga pariente, no, nga naani ni mga lugaraha, labi na gyud mga nagapaminaw na to sa live streaming karon. Aduna tay mga kaubanan mga kasimbahanan sa Bohol, Cagayan. Aduna usab kitay kaubanan sa nga simbahanan sa Cotabato City. Sa Cotabato Region. Makita sa Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dualing Alyusa, North Cotabato. Ang atong pastor dito mao si Nador Capablanca. Og sa Midsayap usab nausab tay kaubanan nga kasimbahanan dito sa Purok Waling-Waling, Poblasyon 2, Midsayap, North Cotabato. Ubos sa pag dumala ni Pastor Jose Melzar Toto Istember. Og shout out sa atong mga kaubanan kasimbahanan usab sa Oroquita City, no? Ubos sa pagdumala ni Dodo sa Oroquita. James Amis. Sa Oroquita sa ni James Amis. Og sa Labason, Zamboanga, si Pastor Dodo Vallenes, no? So mao na atong mga kaubanan sa outside Davao Region. So ginabi-abi usab kini mga kaigsunan sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM radio. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang mababihon nga mga personnel, di Joel, di Jiga o di Jigab. Kini inyong alagad sa kanginan, Pastor Wel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makig-uban usab kaninyo sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, Pastor Fed, sa dili pa ta magpadayon, adto na ata sa atong pagpanimbaya. Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat Pastor Owen. Atong timbayaon kining atong mga nagasunod nining atong programa, kahibulungan nga plano sa Dios alang sa kinabuhi sa matag usa ka tawo. Una, akong timbayaon ang akong mga parientes kamigin. Yes. Una si Brother Lito Kabigin. Mayong kapunon. Kauban po sayahang panimalay kay Sarah, kay Eritz, kay Clark, o usab sa kay Minchi, kay Juben, kay Maymay or Maika, o bisan man kay Gerald, usab kay Arlene De Leon, kay Dudoy, ug sa uban pang mga kabataan din ha, si Dudong, ug si Jaira, Jayjay, no? Uban pang mga kabataan din ha, si Richard ay, no? Di na ko basig
Mahihubos ka Richard no, wala kang maapil atong milabay nga Sabado. So karon kuha na gyud ka, giapil ka na gyud ako no. Si Richard o ilabi na kay Mama Pising o kay Papa Goryo. Uban sa mga kaigsuonan din ha, mga kasimbahanan nga nagapalibot po din ha sa Camiguin, ubos pagdumala ni Pastor Samuel Ibitada sa Fundamental Baptist Church sa Mambaho, Camiguin, o bisan man sa kay Pastor Dodong Valdinas usab sa Sovereign Grace diha pud gihapon sa Mambaho. Dudong Baliong. Sorry no. Pastor Dodong Baliong no. Naapod gihapon din sa Mambahaw, Camiguin. O aduna pa tayo isa kasimbahanan din na Pastor Well sa Southern Baptist. Nakalimot ko sa atong higalang atong pastor nga nagadala din no. Okay, so ingon ako kaninyong tanan mayong hapon sa uban pang mga kasimbahanan sa Camiguin, mga gidumala ni Pastor Baldemor. Fundamental Baptist na tanan diha Pastor Well. Oo. Og diha kita nagatuyok-tuyok atong mga 1990s kauban sa imong papa no. Na-remember na ko akong amahan ni anang lugar ha, Pastor. Yes, uban-uban gid siya ni ana no. Sulti gina sa mo anang lugar ha. Yes, mayong hapon kaninyong tanan no. Og ilabi na kay Lito Kabigin. Yes, mayong pagpaminaw Bradlet. Kay anhiusab kita sa Luzon, ilakip na ko si Brother Eli igsuon gyapon kana yes. Ni DC Pastor Well. Bali brother-in-law nako og kay Mirna, kay James, kay Joy, sa tanan ninyo nga mga kaapuhan na din ha no. So maayong magandang hapon din sa inyong lahat no. And then sa Samal, of course, sa tanan nga mga taga Samal, kay Nilya, kay Lutang family, Umaga family ug bisan man Vicoy family, mayong hapon usab kaninyong tanan din ha. Sa Ula, ubos sa pagdumala ni Pastor Jungjong Amura sa tanan nga mga kaigsuonan din sa Ula Los Amigos. Mayong hapon. Ug usab sa Tibungko Church no. Apil na nini si Sister Betelos. Tanan nga mga kaigsuonan nato sa Tibungko Church. Sa Panabo Church, ubos sa pagdumala ni Pastor Roel Gallo, tanan nga mga kaigsuonan din ha. Mayong hapon pod. Sa Bohol, ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Yes, mayong hapon kanyong tanan din ha. Ug bisan man kay Brad Arnel de la Cruz no. Kung nagapaminaw ka man karon og sa tanan din ha. Sa Cagayan usab, ubos sa pagdumala ni Pastor Henry Magto. Tanan nga mga kaigsuonan din ha. Sa Oroquita, kay James Amis. Og bisan man sa Labason kay Dodo Balginas, Pastor Dodo Balginas. Mayong kapunon. Yes, mayong hapon. Sa Midsaya usab, sa Baliki, sa pagdumala ni Nador Capablanca, og bisan man ni Toto Istember, no? Og sa ilang mga Bible study nimo Pastor Well, no? Yes, sa particular sa overview area, no? Sige Pastor Well, ikuan sila, timbaya sila. No? Ako silang gitimbaya mga atong Bible studyhan. Nag-monitor sila sa atong live streaming karon Pastor. Aha, mayo. Og usab sa tanan nga mga nagasunod din atong programa sa Davao Region, sugod kita sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte. Apil na niya na ang Island Garden City of Samal, Davao City, Davao del Sur, o sa Davao Occidental, o sa uban pang mga bahin sa Mindanao nga maabot nining atong programa. Maabot nining atong radio sa People's Radio Broadcasting Services. Magaingon kami kaninyo, mayong hapon kaninyong tanan. O para usab sa atong mga live streaming Pastor Well, magasugod kita sa pinakalayo. Dito kini sa imong mga ginikanan Pastor Well sa Amerika, ikaw ang muhatag ni Pastor Well? Yes, atong gitimbaya no, or greetings ni siya sa English no. Oo. Atong gitimbaya atong mga listeners diya sa Las Vegas, Nevada, mga Gallo family no. Nagapaminaw po sila karon Pastor Fred. Yes. O aduna tay bagong listeners sa Alaska Pastor. Okay. Abot ng Taga-Alaska ha? Si akong amahan nga si Pastor Jaime Gallo. Alaska based naman siya, no?
So, So, mayong pagpaminaw po diya pa, no? I hope nga naka-adjust na ka diya sa klima, no? bugnaw kayo dito, Pastor. Yes, oo. Pastor Ruel, no? Murag di gyud siguro mahalin ng ice cream dito, no? Ice cream o galo-alo, no? O akong gitimbaya usab ang atong mga listeners diya sa laing dapit, no? Diya sa Missouri, sila Timaymay o si Uncle Rudy, mayong paminaw, Day Marlene, Dollar, Dadang Hoffinger, yes. yes, o Pastor. si Pastor Nonoy Arsenas, no? And family, no? And family sa Virginia, no? Og sa Hawaii, Pastor Ruel. Yes, mga partido sa Hawaii, no? Listeners, yan po na ito na Pastor Fred sa atong live streaming, sa atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios o sa imuhang My Time with God, no? Mayo. Paminaw po na sila, mga Villanueva family, Ongki family, o Villarojo family. Mayong. Ang imong mga imong teacher sa Yes, Canada, no? sa Canada usab kay Sir Anyober, dili jud ko makalimot no Sir Anyober kay usay mabasahan gyud kana ko ba nga naka dito. So mayong buntag may kadlawon dinha sa Canada, no? Yes. O ba na sa imong pamilya dinha, no? Si Sir Eden, no? May pong Kay Sir kay Sister Eden usab nga naa sa Canada. Naog kita diri sa Thailand, Pastor Ruel, Okay. para kay Grace Tagaylos uban sa iyang pamilya dinha, no? O usab kay Bon Castañeda. Yes, may yung hapon kaninyong tanan. O diri sa Japan usab kay Ian Rolo Rata. no? Akong nakita nga nagsugod na gyud sa Bible study, Pastor Ruel, sa Japan, no? Nagpagamit na gyud sa Ginoo sa Bradian. So salamat sa imong kinabuhi, Ian, no? At least nanay nagsugod og bulhaton sa Japan. Bali mahimo ka ng Luther Church nimo, Pastor Ruel. Luther Church sa tibong ko. Luther Church. Oo, salamat sa Ginoo, no? We're praying for you, Ian, no? We are wishing maihatag pa gyud nimo ang imong pinaka-the best para sa atong buhi nga Dios, no? Nga magapangalagad ikaw siya no nga paagi dinha sa Japan. Kulang kayo og kuan karon kanang mga magbubuhat. Kulang gyud og workers, no? Ay kabalaka Bradian kay ang ato ang teacher mao lang gyud ang Holy Spirit. Aha. O ang ato ang textbook mao gyud ang pulong sa Ginoo, ang Bible. Yes. Pareha ra ta tanan ni, no? Yes. Mga magtotoo, nagsalig ra ta sa gahom sa balaang espiritu. Yes. Ug sa pulong sa Dios nga anak nato, no? Wa man tayo laing gisaligan, Pastor Ruel, no? Og usab kay Jerwel Andoy na usab diha sa Japan, kay Rosel nagahara og bisan man kay Era, no? Nga na diha sa Japan, no? Yes. Mayong O, pagpaminaw si Sarah. DG and family, DG Andoy and family na po diya sa Tokyo, no? Dili na ko masiguro DJ kung nakakunik ka karon, no? But I know nga ang imong father nagsulti sa kuha na o ang imong father nagapaminaw biya kanato, no? But I just do. Sorry. Ako na i-congratulate si Gister Andoy, Pastor. Yes. Naanagyod siya lalaki. May kuha na yung ka, Bridget, may kalaki na yun ka. Yes, si So, Gister, no? Congratulations, no? Si Sir Rona o ni Brad Gister, no? Yeah. Nanay ikaduha nga baby, no? Salamat Yes. sa Ginoo nga inspired sa COVID, no? Nga challenging kayo ni mga bataan ni, no? Ning mga bata bitaw nga natawo karon pa sa COVID, no? Lisod kayo ba kay dang kay protocol. Oo. So salamat sa Ginoo nga nakaanak na gyud si Sir Rona. Rona. O ang bata, salamat sa Ginoo nga okay gyud. Well, to God be the glory sa kinabuhi ni Gister og ni Rona, no? Yes. O salamat nga si Shamsham, ato na siya kapares nga lalaki, nga si Chisid, no? Salamat kay Chisid. Bali ko na nimo Pastor Fed. Unsa na third generation na? Bali third na, no? Nya lalaki pa gyud, so sigma pastor na, no? Yeah, ako ra ginagititog yan sa Ginoo, samtang magtanaw-tanaw ko sa iya, Pastor Ruel, ko murag magamit man gid siguro sa Ginoo ni pagkadako kay
magtanaw ko ako maging itugyan sa Ginoo, no? Yes. So salamat sa mga panalangin, no? Dili lang material nga panalangin, o dili man physical. Well, klaro na kayo na bata, Pastor, kay siyempre ikaw nangalagad sa Ginoo niya si register. So kanang bata gitawag Pastor, blessings by association. Oh, yes. No? Kay once ang ginikanan nagsubay sa kabuton sa Ginoo, mapanalanginan yun ang mga kabataan. Tinood ka na. So pero ang mga ginikanan nga wala nangalagad sa Ginoo, naturalmente ang bata cursed by association yun. Sabay pod. Sabay pod. Hangtod pa na sa 4th generation, no? Yes. So yes, salamat o dalaygon gid ang Dios sa kinabuhi sa pamilya ni Gister Andoy. Well, sa Singapore pa diya, no, kay Chilo Tambi, mayong hapon po diya, Che, no? Magapanghinawot ako nga anay ikaw sa mayong pagkabutang din ha, o nga usab ang Ginoo magapadayon sa paggamit kanimo sa yano nga paagi diya sa Singapore. yes. Lisod kayo makauli og Davao kay higpit ang atong panahon, mao ning sulti ni Chelo, no, higpit kay pastor, no. Abnormal pa gyud ang airport. Yes, abnormal pa, no. But ang aktual lang gyud constantly abiding diha sa Ginoo lang kita, no. Yes. Kay ang atong kalipay na gyud sa Ginoo. Naragid diya ra kita panalanginan yun. Okay, so well itibaya si Kuan Pastor Fred, sorry. Kay si Brad Nante na kauban to sulod sa lawak, no, nga niana gyud siya, no. Yes, salamat Brad hapunan. nga niayon na jud ka, no, ug nagapagamit na pukas bulaton sa Ginoo. Salamat Brad, no. Og si DJ Well, si DJ Ga, no. DJ Ga, si Brad Gister, siguro next week og next Saturday. No. Kay Pastor Fred, unsay atong sunod awiton sa pagsugod, no? O sige, atong tagaan sila espesyal nga awit. Not my will, but your will, Lord. Not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow your will. There's a danger and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever
whatsoever your will in my life. Okay, sa pagsugod, mag-ampo na ta kung hangyon si Pastor Freddy sa mga pagampo. Okay, mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diya sa imong gahom, sa imong kaalam. Wala kami mamahimo, Father God, sa among kaugalingon nga kahimuan ni Pastor Roel, isa man ni Brother Nanti, DJ Well. Busa, nagasandig kami nga kanimo, nagapaubos kami nga kanimo. Salamat sa imong paggamit ka namo siya nga paagi. Salamat nga makapa-edify kami sa lawas ni Kristo o labaw sa tanan makahatag kami og himaya nga kanimo. Makapadako sa imong ngalan o maghatag og pagpasidungog nga kanimo. Kahimayaan nga kanimo. Father God, among ginatugyan usab ang tanan nga mga nagapaminaw ug nagasunod nining programa. We commit their lives unto you. We are praying, Heavenly Father, that the teaching ministry of God, the Holy Spirit, mo'y magatudlo sa matag usa kanila sa nagkalain-lain man nga mga dapit sa tibok ng kalibutan. Kining tanan na akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, og mutungkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Sa atong pagsugod sa ato ang topic karon, no? Akong gihangyo sa si Pastor Freddy, no, nga mo pasabot jutay, no, ni ato ang bagong topic karon. Yes, salamat Pastor Roel. Aduna na kita bago na usab nga subject nini nga mga Sabados o pila ka Sabado kini nga atong pagatunan. Atong tunan ang problem solving devices. Yes. Nga makita nato diya sa Biblia nga din usa kini siya ka nindot nga dapat natong masabtan, no? Tungod kay kini siya kung masabtan nato ang mga problem solving devices, nagahisgot kini siya kung unsaon nato nga magmadaogon kita sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Yes. Tungod kay every time nga naay mga adversities, either people testing, either thought testing or system testing, disaster testing, kini siyang gitawag nato og problem solving device. Mao kini siya ang mutubag o musugat o mubalda sa mga adversities nga musulod sa atong gustong musulod sa atong kalag, o dili kini siya makasulod kung gamito nato ang problem solving device. Sa term pa ni Pastor Dr. Jim, Pastor, mao kini ang mga front line of troops. Yes, kini gitawag kini siya front line of troops, no? Sumala pa sa author nini nga topiko atong nakita din no, gitawag siya frontline of troops ug sa sundalo pa mao ni sila ang mga frontliners sa panggubatan, no? So sa panggubatan gikinahanglan aduna kita dipinsa aron nga dili makasulod ang dili mailog ang atong kampo sa atong kaaway. O hinumduman nato mga kaigsunan nga ang away niini nasa ato ang gitawag kalag, kardiya. O kung makasulod unya ang adversity sa atong kalag, mo nang matawag na siya og stress, Pastor Well. Nya hinumduman nato once ang usa ka magtuto mahimo siyang stress, nan mo resulta na siya sa implosion sa sulod. Implosion, o, yes. Nagbagabaga na ang sulod niya ning buto na ang sulod. O kung dili pa gina siya bantayan sa usa ka magtuto, mo explode na siya. Yes. So, primero implosion dito na siya sa sulod. Ang usa ka Kristohanon mapildi na siya ni ana tungod kay nana dito ang mga worries, anxieties, mga distress, tanan na nga kabalaka na sa sulod siyang kinabuhi o kalagot, kasuko, no? Nagtigom na siya dito. Unya, kung mo explode na siya Pastor Roel, dili lang siya ang madamit siya na, kung dili madamay patong iyang mga
kaigsuonan sa pagtuo. Oo. So kay ang iyang kasuko iha naman ang sulting ato sa iyang isikataw. Magkanit-kanit na. Magkanit-kanit na. Mara na chain sinning na. O mo nang delikado kayo nga ang adversities makasulod sa kalag sa usa ka magtotoo. Busa mga kaigsunan hagito nako kamo sundan ninyo ning ato ang pagtuon sa problem solving device. Yes. Makasiguro kami nga kini nga pagtulunan magahatag gayud nimo og giya ug unsaon nimo nga magmadaugon ka sa Kristohanong pagkinabuhi. Mao kini ang pinakadako nga depensa nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Yes, depensa gyud. Tama depensa gini siya. Indot gyud kay nga termino na Pastor Fed. Kini ato ang tun-an karon nga 10 problem solving devices. No, depensa gyud siya sa atong Kristohanong pagkinabuhi sa phase 2. Yes. Maulang ka na, Pastor Will, o siguro basig na po kay kadugang o ka magabasa ikaw diha, no? Pastor Will. Okay, sa pagpadayon, Pastor, magsugod na ta sa ato ang introduction. Sige, Pastor Will. Okay, so ready na mo mga kaigsunan. Maduna kami mga Biblia diha, notebook o ballpen. Ato mga listeners diri no sa People's Radio and Broadcasting Services. There is Panabo Region, Davao de Oro, o partly sa Davao City. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa karon. So ato ang pagtulunan karon mao ang 11 problem solving devices. No? Okay, ato na kita sa introduction. Ingon diri, every problem in life has a solution stated in the Word of God. These studies, which are designed to help you understand what your options are when you encounter problems and to encourage you to grow spiritually each day. Pwede ka mo batiin sa Pastor, ha? Okay, pwede. Well-introduced 10 problem-solving devices provided in God's Word. Problems for the Christian can come in several areas. They are not limited to only the bad things that happen to us. One of the biggest problem is our own sinful nature. Adversity, prosperity, and death can all cause problems. We can face adversity that comes from sources we do not control, such as weather, or we can face self-induced adversity, such as speeding tickets, failing grades, etc. The choice is ours. Life is a series of choices, and bad decisions limit future options. Matod sa usa ka theologian na Pastor Fed, Yes. nga mao si R.B. Tim Jr. Yes, ang iyang gisgutan diri, the choice is ours. Kita ang nagapili ni Pastor Well, no? Life is a series of choices. Daghan mangutag mga kapilian, Pastor Well. Kung mupili ta og bad decisions, nagpasabot nga naglimit kini siya sa ato ang opportunity nga diin magapangalagad kita sa Ginoo sa atong future nga pagkinabuhi. Oh, tama gyud. Now, ako lang i-summarize kadyot ning atong pagatun-an, Pastor Well, no? Napulo kining nakasulat din he. Ang una diri kining gitawag na to rebound. Nga din mo kini ang 1 John 1:9. Ay kaduha kining filling with the Holy Spirit. Number 3, faith trees drill. Number 4, grace orientation. Number 5, doctrinal orientation. Number 6, personal sense of destiny. Number 7, personal love for God. Number 8, impersonal love for all mankind. Number 9, God's happiness. And then number 10 is occupation with Christ. Nawaduna kini siya ika-11 Pastor Well nga atong apil ini din sa lahi kini nga autor, no? Yes. Busa ato na lang gisumpay din ang ika-11 kining gitawag na tog Operation KRRY, no? Yes. O kining KRRY mo kini siya ang prevention sa sala. Yes. Mo kini ang mga butang atong pagatun-an nining series nga mga Sabado
para nga atong makita kining front line of troops nga mao kini ang dipinsa nato ug unsaon nato nga makalikay kita unsaon nato nga atong malipinsaan ang atong kaugalingon gikan ini mga adversities og kining usa ka subject Pastor Well nga diin makaprevent kita sa sala kining gitawag na tog Operation KRRY. Yes. So mo kana ang atong i-series pagtuon karon nga mga Sabado o pila ka Sabado kini. I do not know kung mahuman nato kini siya o tulo ka Sabado Pastor Well. Mas labing maayo kung mahuman nato sa madali nga panahon. Tama. Sige padayon Pastor Well. Okay, padayon ta. The Christian life can be reduced to this simple thought. We almost make good decision every day based on what the Bible says. Therefore, we need to know the Bible and the importance of doing things God's way. God's way is called divine viewpoint. In 1 Corinthians chapter 2 verse 12, we are told that we have been given the Spirit of God in order that we may know the things God has given to us. Here is the point. You cannot learn God's Word effectively unless God's Spirit is in influence of your life. Therefore, the very first problem-solving technique we need to understand is how to keep God's Spirit influencing us at all times. This is what our first lesson will be about. By the way, of introduction, there are two words I want you to learn and understand. Duha no, duha. Nga dapat sabton yun na to. Kay mao ni atong ginabalik-balik yun nga duha ka mga words. Number one, ang the word protocol. Ano sa ganito? Number one, the word protocol. Number two, ang the word sin. No? So, atimanan na to mga igsoon ha? Nga, there are two words I want you to learn and understand. First, protocol. Number two is sin. Padayon ta. Commit this words to memory because I am going to refer to them constantly during this study. Kani yung duha ka words. Protocol and sins. I want you to understand what these words mean and how they affect in your life. So, isgutan na to, Pastor Fred, ang the word protocol. No. Protocol refers to God's plan for each of us. It simply means there is a right way and a wrong way to do things. Nag-isgot ka na, Pastor Well, no, sa sistema. Yes. Adunay standard ang Dios nga sistema nga pagasundon sa usa ka magtotoo nga din ang iyang pagpangalagad madawat sa tubangan sa Dios. Yes. Mao kana siya no ang protocol. O ng protocol. Padayon ko, Pastor? Padayon. So, God demands we do things the right way if we expect His approval in our lives. So, protocol is set forth in the Bible. And when we study the Bible, we are learn the protocol plan of God. Mao din ang the word protocol. Protocol. So, kamo nagapaminaw karon, write the word protocol para di mo baka kalimot. So, mo to ang first. Number two, ang sin. Sala. Sin is something we do that displeases God. We cannot function in the protocol plan of God with sin in our lives. Sin can be broken down into three areas. Now, naigisulti diri Pastor Well nga we cannot function in the protocol plan of God with sin in our lives. So, tinod ka na mo nang gi-emphasize gyud sa atong author diri kining word nga protocol ug ang sin. Yes. Ang iyang gisgutan, kung adunay sala, dili ka maka-function sa protocol. Dili ka pwede nga makasunod sa sistema kung adunay sala. Kaya kining pagpangalagad mong sa Ginoo, Pastor Well, Oo. dapat wala gyud sala.
dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios bisan man sa atong panghuna-huna. Busa ang iyang gisgutan din ang iyang gisgutan, we cannot function in the protocol plan of God with sin in our lives. So dili pwede na, dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios mo nang nagagamit kita sa confession or rebound technique, Pastor Robel. Okay, yes. Sige, padayon ko katong 3 areas, Pastor Robel, sa sala. Okay, padayon ta. So, sin can be broken down into 3 areas. No? Kung nakainomdom mo ng doctrine sa 3 kinds of sins. Oh. No? So, adunay tulo ka klase nga sala, mga igso, no? So, una nga sala atong gisgutan ang mental attitude sin. Mental attitude sins. Example? Example ana mo ang anger, jealousy, o worry and bitterness, etc. Mo nay mental sin. Sala sa nahuna. No? Number 2, sins of the tongue, or gitawag na siya og verbal sin. No? Unsa man na siya? Mao na ang lying, gossip, slander, etc. Ikatulo, ang gitawag og sin of action or overt sin. Katong gibuhat nimo, Pastor Roel, no? Yes. Adultery, drunkenness, murder, etc. Daghan pa kaya na sila diha, no? Daghan pa kaya na, no? Kani sample lang ni. So mao ni ang gitawag og 3 kinds of sin. Mental attitude sin, sin of the tongue or verbal sin, sin of overt or actions, sin of action, no? So mo ni ang gitawag og tulo ka klase nga kini ang major na siya, Pastor Well, no? 3 major sins, 3 kinds of sins. Pero actually napa ni siya gitawag na tog sin of liberty, ha, o kanang gitawag sin of omission. Yes. Pero katong sin of liberty man God, wala giapil diri tungod kay kanang nahimo kang kapandulan sa usa ka tawo, dili man gud kayo dili kayo atong makita murag masabay nining 3 kinds of sins, no? Pero kabahin ka na siya, no? Kanang gitawag na to sin of liberty or sin of omission. Ang sin of omission katong nakay-angay buhaton para sa Ginoo niya, wala nimo gibuhat, Pastor Well. Yes. So gitawag ka na sin of omission, no? Disobedience, no? Sige, padayon, Pastor Well. Okay, salamat, Pastor Fed. So, sin can be broken down into 3 areas. Mental attitude sin, sin of the tongue, overt sin, verbal sin, o sin of the body, mao ang gitawag og overt sin. So, there is something else you must understand about sin. All sins were given at the cross. In other words, Jesus Christ died for all our sins, past, present, and future. Since Christ has already died for our sins and forgiven us our sins, we need only accept the forgiveness to be saved. Actually, it is the rejection of Christ as Savior that sends people to hell, not the sins they commit. Gapo na siya, Pastor Well, no? Ang gisgutan din ang makapaadto din sa tao nga sa linaw nga kalayo, mao katong pagsalikway kang Kristo Jesus nga ilang Ginoo manluluwas. Dili ang ilang sala. Dili tong ilahang sala, kang ilang sala gibayran man dito sa cross. Oo. Mabitaw tong sa dito sa cross si Jesus Christ, Pastor Well. Gihagit man to siya, Pastor Well, giingnan man to siya, di ba? Daghang naghagit sa iya dito nga giingnan siya nga kung tinuod man nga ikaw anak sa Dios, kanaog diha og luwasang imong kaugalingon. Og kami, luwasa kami. Sa Lucas, no? Sa Lucas, no? So pero kato nga temptation, well, dako kay nga temptation ni Jesus Christ, Pastor Well. Yes. Kay kung mikagat siya niya nga temptation, dili niya mabayaran ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Oo. Pero wala gid siya mahatintal na, Pastor Well. Oo. Bisan pag unsa na bisag pila na katawo ang nagsulti siya, ingon sila gamhanan na, luwason niya ang kaugalingon ug luwason pud niya kita. Pero wa gid madala siya niya na, Pastor Well, tungod kay hibalo siya nga kining akong kamatayon karon
mo ni ang bayad sa tanang sala sa katawhan sa Tibuok kalibutan. So wala gyud bisan ba niya nga pagsulay, wala gyud malingla si Jesus Christ. Kinahanglan mamatay gyud ko. Yes. Ana gyud no. Ang una-una gyud ni Jesus Christ, kinahanglan mamatay gyud ko. So mo kana. Padayon Pastor Well, kaya ang iyang kamatayon bayad gyud sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Yes. So remember this term. It is the rejection of Christ as Savior that sends people to hell, not the sins they commit. So, kana. nga naman, ang rejection is the, kuhan yun na siya, mao na ang pinaka gitawag og unpardonable sins. No? Ang rejection. So, padayon ta, Christians can sin. Kita nga magtuto, makasala kita. Abisan ako, Pastor No? Well. Ikaw. I know. Oh, kasala, gyud. I know because I find myself sinning and I am a Christian. Nya question, ng mga namang nagapaminaw karon, do you also sin? Of course, sigurado kay Pastor Well. The obvious answer is, yes. Makasala ta. The Bible says in 1 John 1:8, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Here is the point. I want you to understand and not be confused about it. As a children of God, we all mistakes. This does not mean we are no longer saved. No? Kaya naman kayo mag-una-una ang uban nga, kung makasala na sila, nagtuo nga di na sila luwas. No? Tinod ka Saved ta gyapon. Ang ato lang problema, ang ato lang fellowship. No? Nakasala ta, no? This does not mean we are no longer saved. But that our fellowship with God is broken. Mo may tabo. No, nga kung makasala ta, dili atong salvation dili mawala. Kundi ang ato arang Fellowship fellowship with with God. God is broken. No? Ingon diri nga if we are going to function in God's protocol plan, we must do free of sin because we cannot serve God and have sin present in our lives. So Kung mo na importante kayo nga. mo nang protocol, Pastor Well. Oo. Mo nang protocol gigisgutan dito sa unahan nga kung nakaisala, di ka makapangalagad sa Dios. Yes. Dos dapat limpyo kayo sa tubangan sa Dios. Yes, para sa tong pagsibya diri pastor. Oh, Nga natay problema sa tong kaugalingon, wala tong ikumpisal. wala. Yes, naka-perform ta karon kapon nun, pero atong paghago, Wala. Naka-edify mi sa inyo ha, pero sa mo personally sa tubangan sa Dios, wala. Dili madawat. Dili madawat. Palayan, Wala. Pastor Well. Mo na importante nga if we are going to function in God's protocol plan, we must do so free of sin because we cannot serve God and have sin present in our lives. No? Matod pa sa 1 John 1:6, if we say we have fellowship with God while we are walking in the sin, we lie and don't tell the truth. Kuyaw kayo na. 1 John 1:6. 1 John 1:6. Now, we are ready to learn about God's solution to our lives. So anihin na ta sa mga solutions mga kaisunan, no? Mga solutions sa kung saan problema sa atong mga kinabuhi. Unsaon na to pagpildi kining gitawag na tog adversities. Now, padayon Pastor Well. Ikaw ang una, Pastor Well. Yes, so ato nang sugdan ang 11 problem-solving devices, no? Number 1, ang gitawag og rebound. No? What is the word rebound? Rebound is a term that describes the confession of a known sin. Simply put, when we bounce out of fellowship with God through committing personal sin, we bound back by confessing our sin. No? This is taught in the Bible in many passages. For example, 1 John 1:9. No? Ang 1 John 1:9, gingon diya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, The word, okay. unsa man nga
unsa man nga problema ang nasulbad ni Pastor Well kini sa number 1 nga rebound. Bot pasabot nga ang gisulbad niya niini katong ang usa ka tawo nga adunay sala nga para mabalik siya sa pagpakig fellowship ngadto sa Dios. Yes. So mo kana no mo nang 1 John 1:9 nga kinahanglan atong isugid ang atong sala unsa man tong atong nahibaluan nga sala atong isugid ug pagkahuman natong sugid niya na ang Dios magalimpyo kanato sa tanang kasalanan. Yes. No? So mo kana Pastor Well no. Mo na ang 1 John 1:9. If we confess, the word confess, sumologeo, name our sins, He is faithful and righteous to forgive us, meaning to cancel, Yes. no, our sins, and to cleanse, meaning purity, us from all unrighteousness. So, most people understand this basic concept, but most do not realize that it is the rebound function that places us under the feeling of the Holy Spirit. Aha. Gwapo ka na nga. Ano? Gwapo ka na nga statement no. But most do not realize that it is the rebound function that places us under the feeling of the Holy Spirit. No, hinumduman nato mga kaigsunan, nagisgot man gud kini siya may tungod sa kung aduna kita isala. Kung aduna kita isala, dili gud kita makapangalagad sa Dios. Busa kinahanglan nga mag-rebound kita. Pero dili pud maayo magsigig rebound. Dapat pag rebound na to, mo isolate na ta. Pag rebound na to, mo ka ng panahon na nga maka-function kita, nga diin kita mahibalik nga usab sa feeling with the Holy Spirit, Pastor Well. Oo. Nga din ang balang Espiritu maga-influence na po sa atong kinabuhi. Oo. Sige, padayon Pastor Well. Okay, dahil na Pastor Red. So, most people understand this basic concept, but most do not realize that this is the rebound function that places us under the feeling of the Holy Spirit. Remember, when you got saved, you were indwelt by God, the Holy Spirit. No? The moment nga mituot kang Kristo atong ginamululuwas, gipuy-an kita sa balaang Espiritu Santo. Makita na to na sa Episodos 3. Na nasi sa sulod, Pastor Well, no? Yes. Unang Korinto 6:19. Yes. Una. But you are also commanded to be influenced by the same Spirit Aha. in Galatians 5:16 and Ephesians 5:18. No? Please look this. No? Please look this up and read them yourself. Kanang nagapaminaw diya karon. No? So the Bible says that you grave. Usa bisay sa grave, Pastor? Ato ang Pasuba. pasubo, Ayo, no? pasuba. The Bible says that you grave and quench. Ang quench is gipakgang. Sa pakganga. No? The Bible says that you grave and quench the Spirit when you sin. Mao din ni. So ang iyang gisgutan din ni Pastor Well, kasi kung ato magong tanawon God ang espiritu man God, wala man gid na siya pagsubo, Pastor Well. Yes. Kay ang God the Holy Spirit perfect man po na siya. Pero diri atong nakita ang gigamit diri nga word grave and quench, murag gibutang siya sa tawhanon nga aspect o nga bahin aron nga masabtan sa tao nga ang balaang espiritu di ay mag-grave di ay siya, pero ang hiskutan niya din nga grieving, Pastor Well, nga din dili siya maka-function. Dili siya makalihok sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, sa dihang ang usa ka magtotoo adunay sala. Yes. Busa kinahanglan ang sala imong yung i-confess, i-rebound nimo para nga malimpyo ka sa sala ug niyana mao na pud ang protocol sa Ginoo nga limpyo ka sa atubangan sa Dios makapangalagad na usab ikaw kaniya. Tama. Then padayon Pastor Well sa kwan. So mo to gingon no, the Bible says that you grave and quench the Spirit when you sin. Sin quenches his power to help you execute the protocol plan of God and graves him or make him sorrowful that you sin. Meaning to say, we lose the feeling of the Holy Spirit, Pastor Fed, by choosing to grave or quench the Spirit through sin.
or apathy o walay pagtagad no sa atong gustuhan Yes, ng mawala ang influence sa balang espiritu yes. sa di makasala kita. Oo. Okay, but then Pastor Fred, by rebounding, you can recover from your sin and get back in fellowship with God by letting the Holy Spirit influence of your life once again. Yeah, sa yun lang kayo, no? Mao na siya. Ang gigamit back and forth. ang gigamit sa Ginoo sa yun lang yun kayo. Kung ma-out of fellowship ka tungkol sa sala, rebound lang o confess lang. Back na ka sa fellowship. So, simple lang kayo ang gibuhat sa Dios nga pamaagi para sa tua para nga makapangalagad na punta sa iyaha. Yes. Kasi kung lamang gyud sala, di ba gyud? Yes, nagtrabaho tinuod ka pero sa mata sa Dios walay bili. Yes. Apan kung limpyo ka sa tubangan sa Dios, makapangalagad ka, maka-edify ka sa tao, maghahatag yung ka og tinuod nga kahimayaan sa Dios. Oo. Tama yun. Sige. So, by rebounding, you can recover from your sin and get back into fellowship with God by letting the Holy Spirit take influence of your life once again. Meaning, we regain it by choosing to confess, which result in our being cleansed from all unrighteousness. So, kuwan yun ta, no? Balik yun. No? Balik dayon pag makasala. Kabubuton Rebound sa Ginoo, dayon. rebound. Mo nang bounce back, Pastor Ruel. Yes. Na-remember nyo na igsoon, mag-shoot mo sa bola, sa basketball, pag shoot ni mo, niya, dili masyat, mo rebound ka, imong ipalo up. Oh, no? tinuod na, no? Mo na ang rebound. Balik. sa Ang kabubuton iyang sa Ginoo. isgutan din sa Pastor Ruel, sa pag-shot nimo, niya na-miss, nagpasabot, wala masyat siya. So, ang imong buhaton, mo rebound yun ka. Imong ilugon pagbalik ang bola Yes. para nga Ibalik ni mo. ibalik mo pag-shot. Yes. So, mo nang pulong nga rebound. Para- balik ka nga to sa Diyos. balik Para ka. makaigo na pugas pagpangalagad sa Diyos. Amen. Mo Kaya na. dili man nato maigo ang pagpangalagad sa Diyos, Kung dili ta in fellowship. o kung dili tayo in fellowship. Mm-mm. Kana Tama. Pastor Ruel. Now, let's put in together. First, you accept Christ as your Savior and are saved. No, mo na lang muna itabo, di ba? Second, God's Holy Spirit indwells you to help you follow God's protocol plan. Remember niya, ha? Inumdumi ni. Kung sa'yo unang naitabo, you accept Christ as your Savior and are saved. Second, God's Holy Spirit indwells you to help you follow God's protocol plan. Third, you are prone to sin and thus quench the Holy Spirit when you do. Fourth, God knew this would happen, so He made provision for your sin by providing rebound. Pagkagrasyoso sa Ginoo, Pastor Mo Pedro. ginang gracias Ginoo. Nag-provide ang Ginoo sa phase 1 og salvation. Sa phase 2, provide po siya means nga Maka-recover. makarecover ka sa iyahang kabubuton. Fifth, no? Napaisulti, Pastor? Wala. Okay, padayon Pastor Ruel. So, ikalima, when you sin, you confess the sin or rebound. Pagka, ang plano sa Ginoo, Pastor, hanay kayo ba? Hanay gyud. Oo. Basta sistema gyud. Mo nang Oo. gitawag na protocol. Oh, remember ha, inumdumi ni. So, ika-unom, you are now placed back into fellowship with God and free to follow His plan for your life. Number 7, the whole process may have to be repeated several times each day, but you must continue to use rebound. So if you want to grow spiritually and glorify God with your life sa ibuhaton, no? Mag-rebound yun para limpyo Rebound yun. kastubangan sa Diyos. Balik gyud sa kabubuton sa Ginoo. Pero hinumduman na to mga kaigsunan, no? Nga nagpasabot ka na siya, nga kung nagsige tag-rebound, nagpasabot nga wala pa ta magatubo niya na, no? Yes. Pero kung gamay na lang ang rebound nga mahitabo sa atong kinabuhi sa usa ka adlaw, kana nagpasabot nga nagagrow kita. Oh. Kaya nagpasabot man na nga taas ang atuang pag-stay in fellowship Yes. with God, Pastor Ruel, no? Tama gyud ka, Pastor. Kay kanang sige kag rebound,
Kanang rebound magud para maguna sa babe in Christ. O murag nagsikag kasala. Sige pagkakasala ba, wa pa nimo na gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Pero lisod kayo kung dugay na gid ka pangalagad sa Ginoo nya, sige kag bouncing dance ini pastor ba? Oo. Spiritually, carnality, no? Wala kay abinyo nga motubo. So dapat yun masayra nimo imong kaugalingon. Bisan sa tuwa karon Pastor Well, nata dire no? Na si Nanti, na si DJ Well, nangalagad ta sa Ginoo. Yes. Pero ang pangutana din how long nga nagstay ta in fellowship with God? Bot sa bot, kung nagstay ka in fellowship with God, nagpasabot nga pila ka minuto o pila ka oras nga wala kay sala nga nagapangalagad ka sa Dios. Kung naka-prolong ka, nakaabot ka og usa ka oras nga wala jud kay sala sa imong pagpangalagad, piting ninduta nagpasabot nga naghamtong gyud. Oo. Pero kung matag karon og unya nakasala ka nya, rebound na po, nakasala, rebound na po, nakasala, rebound, nagpasabot ka na siya nga dili pa gyud establish o dili pa stable ang imong spiritual maturity. Nagpasabot na pa jud ka sa posible spiritual childhood. Naga-struggle pa kasi struggle ka pa, no? Oo. Pero kung nakaabot na ka sa panahon, ikaw makatimbang man ka igsuon, no? O makabantay man kasi mong kaugalingon o pila ba ka minuto nga nag-stay in fellowship? Oo. Pila ka minuto nga walay sala sa tubangan sa Dios na nangalagad ka kaniya kay mo man gantihan gud Pastor Well. Oo. So halimbawa kining atong oras Pastor Well kay 1 hour and 30 minutes man ta dir sa radio. Kung ma-stay nimo na in fellowship ang 1 hour and 30 minutes, piting nindota sa imong ginabuhi Pastor Well. Tanan imong pagsibya. Oo. Kuan jud. Madawat sa tubangan sa Dios. Oo. Og magkapa-edify ka sa lawas ni Kristo, maghatag ka og pasidong og pagdaig sa atong buhi nga Dios. Nahimo ka nga na-maximize nimo ang 1 hour and 30 minutes para sa kahimayaan sa Dios. Importante kay na, no? O, dapat masabtan nato ka na siya. Yes, tama yun. Sige, padayon Pastor Well. Okay. So, na mga pangutana diri. What happens if I don't rebound after sinning? Oh, kuya ni. Nga pangutana, no? Kini nga pangutana. What happens if I don't rebound after sinning? Gwapo ni siya nga pangutana Pastor Well. Unsa may mahitabo ni Nebe kung palanitan nakasala na ka, naghibalo na ka nga nakasala ka, unya dili man lang ka mag-rebound. Yes. Dili man lang ka mag-confess, dili ka mag 1 John 1:9. Yes. Sige daw Pastor Well. Tubaga daw ni Pastor Well. Pastor Fed. Failure to rebound after sin will result in several things. First and foremost, in the law of divine punitive action. Kining gitawag the law of divine punitive actions. Yes. Nag-discuss kini Pastor Well sa divine discipline Pastor Well, Yes. no? Aduna day disiplina. Oo. Kung nakasala kita sa tubangan sa Dios, nya wala kita nagamit sa rebound, nan ka na disiplinahon kita. Yes. Sige, Matod Pastor pa Well. sa Hebrews 12:5, have you forgotten the encouraging words which God speaks to you as His children? My child, pay attention when the Lord corrects you, and do not be discouraged when He rebukes you. Ako lang i-translate sa Cebuano Pastor Well. Sige daw, Pastor. So nagaingon din hino, og apilo na ko pagbasa ang 6, 5 and 6. Og nahikalimot ba kamo sa tambag nga nagasangpit kaninyo ingon nga mga anak. Anak ko, dili mo pagtamayon ang pagpanton gikan sa Ginoo. Ni magkaluya ka sa diha nga badlungon ikaw niya. Verse 6, kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang gihigugma og nagalatos sa matag usa ka anak nga iyang ginasagop. Kuya, no? May disiplina Pastor Well. So, naagyo'y discipline day, no? Hinumduman nato Kung nga kita dili ta mo balik sa kabubuton sa Dios. hinumduman nato tong disiplina, nato gitawag self-induced misery, Oo. na gitawag nato intensive, Warning discipline. na warning, Yes. na intensive O ug kanang na dying. dying discipline. Kanang warning discipline, Pastor Fed, mao kanang kwan. This is often first sense by the lost inner joy and happiness. Oho, tinod ka na. O kanang
out of fellowship na ka, nya di yung kang balik sa Ginoo. Wa kay kalipay sa sulod. Delikado na, no? Kay wala na kay kalipay mga lagad sa Ginoo kung di ka mo balik sa kabubuton sa Ginoo. Nya magka-intensify ba na Pastor Fred? Oh. Ang sunod ana ang gitawag og intensive discipline. Oh, mao na. Mao na ang gitawag og if we do not respond to God's warning, He will turn up the heat. Tinod ka na. Yang pakusgan. Pakusgan niya. Turn up the heat. That means This is the scourging stage. That means intensify. This is scourging stage described in Hebrews 12:6. Yeah. Sa Greek word gitawag ka na mustigo. Mustigo. Tama ka na. Means to wipe. Latoson yun no? To last. Last, to skin you alive, no? Grabe. Para lang makuha imong attention. No? Kung pwede gyud, pasakitan kay yung taman nga para makabalik ka nga to sila kay nganuman kay gihigugma magugkan niya Pastor Rowell. Yes. Mao man ang gihisgutan nga kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang gihigugma. So ayo pug kalain na ng pantunon ta sa Ginoo kay naman sa purpose niya na gihigugma man ta niya o gusto man niya nga mubalik ta nga to kaniya. Muna mga ingon ni Apostol Pablo sa kuan Pastor. Ingon niya nga scourging is a painful lashing. Sakit-sakit na. Sakit-sakit This stage may includes loss of health, grabe no, property, or loved ones. Okay lang kung kana pa. Ang kuyog maabot sa loss of life. Ay, kuya to katong dying discipline. Katong dying discipline. No? Imo nang ingon nga sa dying discipline, if we absolutely refuse to recover from our reversionism, God will some point call us home. Early. Kuyaw na, murag ka nang kwaong ka sa Ginoo sa di pa insaktong panahon. Premature death, no? Kuya na Pastor, no? Kay bis gitagaan ka sa Ginoo 80 years. Pwede mong baba. Gikuan, gihimo na sa Ginoo 40. Tinood mo na kay parehabi tayo ning uban nga imbes dili pa unta mamatay na tungod kay halimbawa kining gitawag na tog nagpakasala sila, nag-illegal sila. Nya pag illegal nila nasakpan sila, misukol sila. Di pa mo to mamatay ba kung musukol ba o mag-illegal ba? Kay misukol. So ang nahitabo niya na pagsukol di namatay hinon sila. So minus man to. Dili pa man to mamatay, di premature to siyang kamatayan ni nato Pastor Rowell, no? Premature gid. Wala pa sa insaktong panahon ba, no? Kay damdam ko sa imong inahan Pastor, gitawag ito siya dying grace kay 96 years old. Nakabot 96 years si mama, no? Siya pa iningon nga gikapoy na kuno siya siyang kinabuhi. Lami na sila na nangandoy kamatayon pagkaniduta, no? So kini ang dying grace mga igsoon delikado ni nga disiplina, no? If we absolutely refuse to recover from our reversionism, God will at some point call us home in the sin and to death, no? So kinahanglan gyud mag-rebound gyud Pastor Rowell. So mo ni balik kita sa Ginoo. Mo ni ang question ganina, what happens if I don't rebound after sinning? So mo gining dangatan. Divine discipline gyud ta padulong ni ana. Unya kay gusto mo gyud natong mga lagad sa Ginoo, mo nang mo rebound gyud ta. Rebound gyud ta. Dapat limpyo gyud ta kalugay kanunay sa mata sa Dios. Sa carnality, dili kita mo stay there longer. Balik sa kabubuton. Ay balik dayon, untol dayon. Untol, rebound, Rebound dayon. Ayaw pagbalay diha kay di gina mo plano sa Dios. Ay, kung magbalay ka din kanang balayan na dili na mo kabubuton sa Dios. Kuan na diha, gitawag na diha og kuan, way ayuda diha, no? Ay ang na diha disiplina. Yes. Na ang disiplina diha. Spiritual dryness na diha, no? Tinood ka na. So, padayon ta Pastor? Padayon Pastor Rowell. A second law to consider is the law of volitional responsibility. Unsa itong primero ganiyang nga law gisgutan nato? First, the law of divine punitive action. Diri sa ikaduha, the law of volitional responsibility. Atong basahon ang Colossians chapter 3 verse 25. And all wrongdoings will be repaid for the wrong things they do, because God
judge everyone by the same standard. Sa Bisaya pa Pastor Ruel nagaingon, kaya ang nagabuhat og dili matarong, pagabalusan ra usab og dili matarong. Yes. Tungod sa iyang binuhatan ug wala unyay pinalabi. Walay pinalabi. So magbuhat kag dawtan, balusan jud kag dawtan. Yes. Mao Para kana. gid ning makabuhat ka og krimen Oo. diri sa yuta. Munay balaod pud sa yuta. If you do the crime, you will do the time. Meaning kung nakahimo kag krimen, imo gid ang pagabayadan dito katuigan sa bilangguan. So mo na gitawag isa dia volitional responsibility. Yes. Aduna kay responsibility sa imong mali nga volition, sa imong mali nga pagpili. Yes. So, padayon ko, Pastor? Padayon, Pastor Ruel. Simply put, God holds us responsible for all our decisions. When we sin, we must take responsibility for the sin. And sometimes, that includes accepting the discipline that goes with the sin. Failure to rebound also results in continued sinning because you have allowed your sinful nature to take influence Pwede pod or control. control. Kay ang signature mo control man gyud. So, kuhan jud, kuyaw kayo kung imong pabayaan. I will take more about that later. Without rebound, there is no recovery from sin. And restoration to fellowship with God, the Holy Spirit cannot fill you and you will be stalled out in your advance to spiritual maturity. So kuya na Pastor Ruel no, kung wala gyud pag-rebound, wala gyud pag-confess, wala gyud pag-name sa imong sala, dili ka maka-recover sa imong sala. Og ang iyang giskutan din og walay restoration to fellowship with God. Wala yun. Dili ma-restore. So ang mahitabo na ang balaang espiritu dili makahatag kanimo og tabang aron nga mag-advance ikaw o moabante ikaw ngadto sa espirituhanong pagkahamtong. Yes. Walay mahimo. Wala. Pati ang balaang espiritu walay mahimo. Tugod na ka sa out of fellowship. Naka sa out of fellowship. Kinahanglan mga lagad jud ikaw nga naka diha sa fellowship with God. Remember sa atong two words nga gisulti ganiya? Protocol. Kana Naagi sistema. ta permi sa protocol or sistema sa Dios. Sistema gyud. Mao na importanteng sistema. Kay kanang protocol og sin contradict kay na sila, Pastor. Oh, tinod na. So remember that word, protocol. So mo ni gingon, failure to use rebound results in maximum discipline. Pagkangilingin gani from God until you eventually die the sin unto death. Kana kung dili na gyud mag-rebound, sin unto death gid na siya Pastor Ruel. Sin unto death. Wala naman siya kahimuan, di naman siya Di na magamit sa bulaton sa wala Dios. may pulos. Bisan ikaw Pastor Ruel, tagantag kag example Pastor Ruel. Kung ikaw manager sa usa ka kumpanya, unya ang imong mga trabahante dito nakita nimo wa gyud pulos. Unsa may buhaton nimo Pastor Ruel, di ba imo gyud siyang I-retrench na ko sila. retrench, fire out gyud. Wala may pulos. Oo. So mo po nang mahitabo nato diri sa kalibutan, kung wala na tay pulos, naay gitawag din hag premature death. Yes. Dili lahi po tong isa Pastor Ruel nga kuhaon na ka sa Ginoo tungod kay nahuman na nimo imong buluhaton. Lahi to siya nga istorya no. Oo. Kini siya gikuha ka sa Ginoo, wala pa moabot ang insaktong panahon tungod kay wala na kay pulos. Yes. Oo. So katong pikas napusla na gyud ka sa Ginoo. Oo. Kunya miabot ng insaktong panahon nga kuhaon kaniya og gitawag nato kana siya og dying grace. Dying grace kato na kuan yun to. Job well done yun Job siya. well done gito siya. Sige Pastor Ruel. Okay. So notice I did not say that unpardonable sin. That is something entirely different and has to do with not accepting Jesus Christ as your Savior. So Now, lahi dito gisgutan niya dito Pastor Ruel no. Wala siya nagisgot dito may tungod sa katong sala nga unpardonable sin katong dili pagtuo kang Kristo Jesus. Oo. Nga mo resulta sa linaw nga kalayo. Ang gisgutan din ang sala nga diin kung dili ka mag-rebound mo to gihapon ka sa
kamatayon nga disiplina. Pero dili Yes. mo ato sa linaw ang kalayo. No? Tungod kay nagtuo man siya kang Kristo. Luwas Jesus, naman to siya. Luwas man siya. Igo lang siya nga gidisiplina. Yes. Tungod kay wala naman siya pulos. Save gyapon to. Save gyapon siya. Save gyapon siya. Padayon Pastor Well. So now, let's review sa atong gitunan. When you sin, and you will simply name it to God. Sa yun na lang sa No, kung makasala. confession Pastor Yes. Well, no? Remember this word, when you sin, Name it to God. name it to God. Nganong gitawag mo na siya name it to God, Pastor Well? Because, dili na tamo fail, sorry, Pastor, kay paid in full naman na. Bayad Bayaran na. sa krus. Ang atuwa lang, nga i-confess. Yeah, No? tinod ka na. I-kumpisal. Kay, the word confess diri, Pastor Fed, sa Greek word, gitawag mo na siya og kanang homologeo. Yeah. Meaning name. So, ang word nga homologeo means to name. Name. Imo lang panganlan. Yes. The So, word. wala, Ang name dia, Pastor, ang homologeo, translated confess, means to name, to name, to admit, to acknowledge. to acknowledge. So, wala sa nag-ingon din ha nga repent, no? Wala, din dili. nagisgot og pangayo og pasaylo, no? Wala, no? Yes. Kundi ang iyang gisgutan, homologeo means to name lang. Yes. So, kung nakasala ka, imuhan lang panganlan. Panganlan. Halimbawa, namakak Pastor Well, unsa lay buhaton kung namakak? Isaysay. Ingno lang nga, amahan nga Dios, namakak ko. Yes. Tama na siya. Pasayloon na kaniya na. Dili, yun. Imo ginang i-detalye. Mm. Kay sama ra man naman yun ka nga, Ginoo, nakakawat kog pisi. No? Pero wani mo gitugan nga unsa tong tumoy sa pisi. Aha. Kabaw na ito. No? So, Oo. imo jud, ang the word homologeo does not mean to feel sorry for sins. Kung dili imong Kundili, panganlan. to publicly renounce sins. Aha. Mao na siya. Or to, kuan yun na, kanang, sitaw na, Pastor, kanang, imo yung isaysay. Imo rang isulti. Saysay, Sa no? simple nga pagkasulti, kung unsa tong sala nga imong nabuhat, imo lang isulti. Halimbawa, kung namakak ka, tingnan mo, amahan nga Dios na makako. O name, mo nang name. Name. So, Ikumpisa lang. ang gisulti diya sa pulong sa Dios sa 1 John 1:9, pasayloon ka niya na sa imong mga Oo. sala. O pagahinluan ka sa tanan dili pagkamatarong. Buti pasabot, kadtong usa ka sala nga imong nahinumduman nga namakak ka, apil na tong mga sala nga wa nimo mahibaluoy nga nag-worry ka sa mga pipila ka mga minuto o ka nasina ba ka sa pipila ka mga minuto o na ba kay garbo sa milabayng minuto, apil na to, limpyo na to siya sa takna nga imong gikumpisal, gi-confess nimo ang imong non-sin. Kaya ang tuyo sa Ginoo, Pastor, imong i-admitar Oo, admitan ang nimo. imong sala. No? Mo nang ma-restore na po imong Ma-restore yung fellowship. fellowship. Yes. Kay kaning kuan ni siya, there is no emotional involved ni ini. Oo. Kundi imong gi-acknowledge ra gyud. Sayon lang kay Pastor Well, no? Hinganlan lang, no? Hinganlan lang. Morning. So, di na kami ingon, dili na day ingon ani Pastor Well. Kung namakak ko, di na day kumingon nga, amahan nga Diyos, namakak ko, o pasaylo ako amahan sa akong mga sala. Dili na yun, ana. Kay ang the word homologeo is confess man. So, sa to pa, muingon lang ko, amahan nga Diyos, namakak ko. Yes. So- yes, imong i-detalye. Automatic na nga ang ihang pagpasaylo, mo abot na ko, Yes. o automatic na nga malimpyo ko sa Oo. tanang kaugawan. So, simple lang kayo. Confess gyud. Pero, dili ba yan na to makuan, Pastor Rowell? No? Kasagaran sa kalibutan, ingon ana gyud Pastor Rowell, amahan nga Diyos, nakasala ko niini, pasaylo ako Ginoo. Muana gyud Pastor Rowell Mao ba? gina ang kasagaran. So, nagpasabot Pastor Rowell nga wala masabti ang 1 John 1:9, no? Yes. Kaya ang 1 John 1:9 wala man nagaingog pangayog pasaylo. Wala gyud. Kundi nagaingog man lag hinganli lang. Ang Name lang. ang giisgutan diha nga confess sa Greek word gitawag og homologeo. Oo, Name. name lang. No, name. Hinganlan lang gyud. Nganlan lang gyud. Sige Confess, Pastor Rowell. no? Humanon daw nato ni siya Okay. Pastor Rowell kaya So, nga mano na to ni. Mm. Now, let's review. Mo niyo, when we sin, no, simply name it to God. 1 John 1:9. You then must isolate the sin. In the other words, don't keep going back to it and confess again. Thirdly, forget about it and move forward. Padayon yun, no? Matod pa sa Philippians 3:13. Kaupat, keep moving on your spiritual life. Amen. Continue to study God's Word
and keep advancing to spiritual maturity. Amen. Mana kung makasala ka, ay glunang. Rebound na yun. Balik din sa kabubuton sa Ginoo. And then continue. And then, Isolate. keep moving. Unsa ito? Isolate. Isolate. Then keep moving. Keep moving. Mm. No? So, both sa both, continue to study God's Word and keep advance to spiritual maturity. Well, pagkanindot nini nga pagtuon, Pastor Well. Pastor Well, wala naman tayo panahon, Pastor Well, busa anhin na usab kita sa atong sunod nga buluhaton, Pastor Well, mao ang katong paghatag na tong higayon sa mga nagkinahanglan og kaluwasan. Yes. Okay, ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mo ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan ug dili usab kita makaadto sa amahan gawas kang Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala nay lain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nag-ingon giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan wala mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduha nga punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkaabot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad og seremonyas og daghan pa. Apan kini mo'y dakong linglas sa atong kaaway nga si Satanas. Karon nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug mga moralidad sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili nila makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga mao lamang ang pinaagi sa pagtuo sa buhat ni Kristo dito sa cross. Nining nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sila sa iyang kaugalingong paningkamot og kusog. Tungod niini, dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan nga mao lamang ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila mo tubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang hunahuna mao man ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nagapaminaw karon ang kapunon. Sabta kini. Ang reliyon dili makaluwas. Og ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episo 2:8 ngadto sa 9 nag-ingon, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi dili gasa sa Dios,
Busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong ang maayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang maayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nag-ingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30b ngadto sa 31 nag-ingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mulampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab ka ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21 ngadto sa 23 nga nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amhan nga atuwa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, na nagpagula sa yawa pinagi siyang ngalan, ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagis kaluwasan. Dili tungod nini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios. Unsa man day ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diha sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tao maluwas, ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayaran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas og dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakamarong sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon, giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Allowed kamo mga eskriba, mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas, na nagpakita sa katahom apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madaw sunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato, kundili ang bugtong buhat ni Jesus Kristo sa cross mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuohi si Jesus nga imong manluluwas ug maluwas ka. Ang buhat ni 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon ako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kining bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini. Ang bugtong Dios ng buhat lamang ang makaluwas sa tao. Ug kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Kristo sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa ato mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, aron kita mga mamatay ngadto sa sala
o mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang samad kamo nangaayo. Sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi sa inyong nga nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karniro, walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5 usab nag-ingon, kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nag-antos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala gitungtong siya nga baga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon o trilyon bakha nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga o gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit og mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu Santo tungod kay nahimo siyang sad-an. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan ana kaniya. Tungod niini si Hesus nagkabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, samara nga miingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon natapos na, titilistay makita kana diya sa Juan 19:30, buti pasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus miingon diya sa Juan 11:25-26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36a nagingon ang mosalig kaniya, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon, tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi sa imong hunahuna kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud ka mo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon apan sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo, Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himuha ako nga tawo nga imong nahimutan. Kini akong ipangayo ug ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo niini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa Juan 1:12,
ikaw anana kang Kristo, si Kristo anana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Aduna kami special awit alang kaninyo. Kinabuhi sa eternidad, pagkataong pagkamalipayon, kay si Jesus na atong gihandom, tao pa na sa tanan niya panahon, pagkataong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na pala na, ang kagulanan o kaisdanan, kining tanan ato mga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Kulong talipay kinabuhi ta, katagbawan mo sa ang punan, kaluwasan na gayong hingkit na, alang sa tanang bituon niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, si Jesus kanunay natong gayon, si Jesus kanunay natong gayon. Mga higala, wala namang yun tay panahon. No? Busa man namilit na kami diya kaninyo hangtod sa sunod higayon sa samang oras alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon adlawng Sabado ug sa samang istasyon People's Radio and Broadcasting Services 97.7 FM ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes ug sa iyang mga kaabag di Joel, DJ Ga ug DJ Gab. Ang atong programa ang kahibulungan nga plano sa Dios. Manamilit na kaninyo kini ang inyong higala sa kahanginan Pastor Ruel Gallo, Pastor Federico Andoy. Mag-ingon ang Dios magauban kanatong tanan. Bye-bye. Nagkakita o kumusta pag-aksa ko higala kay labihan gayon akong lipaya saragon kita sa lawas ni Kristo kaanindot ning adlaw malipayon nga naghiusa mga anak sa Diyos nagatas sa diya. Nga pastor katong sa Mateo 25 ba? Nga asa mo katong na nakuha ko gigutom kuasa tong masakiton mo. Asa ko tong sa tanang kuno imong pagkabuhaton sa mga timawa mao ko nato. Mo nang akong na kuanan ba? Kaya nahinumduman ba? Ako sakit ba ya? Taog yun. Ang kuha mo na, impersonal love mo ng solusyon yung gina na. Gani. Mabuta ng subjika, Carlo. Ay, pwede na palong mo na. Okay na ba? Sabi ito pagpalong. Ay, nabalik ka na.